Ang boss na nagtago ay nakatuklas ng lihim na nagpaluha sa kanya. Dumikit ng hindi komportable sa dibdib ni Carlos ang mamantika niyang apron. 3 araw pa lang ang nakakalipas, nakaupo siya sa isang mamahaling upuang yari sa balat, isang upuan na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buwanang kita ng ibang tao. Pero ngayon, abutsiko siya sa tubig na may bula sa kusina ng Martinez Family Diner, Branch 47, ang pinakamahinang sangay sa hanay ng 200 restauran na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Baguhan, hindi huhugasan ng sarili ang mga plato. Sigaw ni Fernando, ang kusinero sa gabi, habang binagsak ang bagong tambak ng mga plato sa counter. Tahimik na tumango si Carlos at ibinaba ang ulo. Walang sino man sa diner na yon ang may ideya na ang lalaking naghuhugas ng pinggan ay si Carlos Soriano, ang anak ni Richard Soriano, ang tagapagtatag ng buong restaurant empire na nagsimula sa isang maliit na food truck. Binigyan siya ng hamon ng kanyang ama, magtrabaho ng palihim sa branch, 47 sa loob ng 1 buwan, alamin kung bakit ito lugi at patunayan na karapat-dapat siyang umupo sa boardroom. Sa ngayon, natuklasan lang niya na sisirain ng paghuhugas ng pinggan ang iyong mga kamay at amoy na sunog na kape at mga nakalimutang pangarap ang panggabing shift. Eksaktong alas 11:47 ng gabi, inilabas niya ang huling supot ng basura sa likod. Kumagat ang malamig na hangin ng Nobyembre sa kanyang basang mga braso habang inihahagis niya ang bag sa basurahan. Nang paalis na siya, may narinig siyang kaluskos, isang mahina at kakaibang tunog mula sa pintuan ng storage room sa likod na pasilyo. Nakakapanibago iyon, lahat ng tao ay nakaalis na. Nakita niyang nag-clock out silang lahat. Nawala ang kanyang pagod, napalitan ng kuryosidad, tahimik siyang bumalik sa loob. Madilim ang kusina, tanging ang ilaw ng seguridad malapit sa prep counter ang nagbibigay ng mahina nitong liwanag. Sa katahimikan, may maririnig na marahang kaluskos, parang papel na binubuksan. Dahan-dahan siyang lumakad sa tabi ng mga lababo, halos walang tunog ang kanyang sapatos sa sahig. Nang sumilip siya sa likod ng mataas na estanteng metal na humaharang sa storage area, napahinto siya. May isang batang babae nakaupo mag-isa sa isang baligtad na crate ng gatas sa sulok, nakasandal sa pader. Suot niya ang gusot na teal na uniforme na may nakaburdang pangalan, Jennifer. Gusgusin at kulubot ang kanyang damit matapos ang mahabang shift. Hawak niya ang kalahating hamburger, balot pa sa wax paper. Mabilis siyang kumain, parang sanay na siya rito, tahimik, nagmamadali at walang nakakakita. Nakilala siya ni Carlos, si Jennifer, ang tahimik na waitress na laging tinatanggap ang pinakamasasamang mesa ng walang reklamo. Ang babaeng hindi nagsasalita, maliban kung kakausapin, at naglalagay ng kape sa tasa niya nang hindi tumitingin sa mata. Natapos ni Jennifer ang burger at maingat na tiniklop ang wrapper. Isinilid sa plastic bag sa tabi niya. Kumuha pa siya ng isa pang lalagyan, mga tirang fries, malamig at malambot na. Kinain niya lahat. Naramdaman ni Carlos ang pagbigat ng dibdib niya. Hindi siya nadiri. Siya'y nalungkot. Hindi iyon kilos ng taong nagnanakaw ng pagkain. Iyon ay ng isang taong walang ibang mapagpilian. Tumayo si Jennifer, maingat at tahimik, parang sanay na sanay magkubli. Dinampot niya ang bag at saka nakita ni Carlos na may laman pa itong iba pang lalagyan at tahimik na lumabas sa likod na pinto. Ang marahang klik ng pintuan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Carlos. Nakatayo siyang tulala. Ang inaasahan niyang matuklasan ay mga tamad na empleyado o tiwaling tagapamahala. Pero ang natuklasan niya ay mas malalim, ang tunay na paghihirap ng tao, nagaganap mismo sa ilalim ng negosyo ng kanilang pamilya. Kinabukasan, dumating si Carlos kalahating oras bago ang kanyang shift. Halos hindi siya nakatulog. Patuloy siyang ginugulo ng imahe ni Jennifer sa madilim na sulok.
Pumunta siya sa opisina, isang malit na silid na amoy, lumang energy drink at maling desisyon. Nandun si Mario, ang manager, nakayuko sa kanyang computer. "Maaga ka," sabi ni Mario nang hindi tumitingin. "Huwag kang umasa ng overtime." "Gusto ko lang maging handa," sagot ni Carlos, nakasandal sa pinto. "Tanong lang, may libreng pagkain pa ba ang mga empleyado?" Umiling si Mario at humalakhak. Tinanggal ng corporate, yan 6 na buwan na ang nakalipas. Mas mahal daw. May discount man lang ba sila? Meron. 20% kung babayaran nila, tinaasan siya nito ng kilay. "Bakit?" "Wala, nagtatanong lang." Naningkit ang mga mata ni Mario. "Huwag kang magkakaisip ng kalokohan. May mga kaso kami ng pagnanakaw ng pagkain kamakailan. Magpapakabit ako ng bagong kamera sa susunod na linggo. Sino mang mahuli, tanggal, walang palusot." Napakuyom ni Carlos ang kamao, ngunit nanatiling kalmado ang mukha. "Naiintindihan ko. Salamat." Habang naglalakad palayo, umiikot ang kanyang isip. 6 na buwan na pala. Eksaktong panahon noong itinigil ang libreng pagkain. Malamang iyon din ang simula ng tahimik na pagkuha ni Jennifer ng mga tira-tira. Sa oras ng tanghalian, pinanood niya si Jennifer ng mabuti. Gumagalaw ito na parang anino, mabilis, magalang at madaling hindi mapansin. Nang pagalitan siya ng customer dahil sa maling inumin, humingi siya ng tawad at agad itong inayos. Nang magkasakit ang isa nilang kasamahan, hindi siya nagpahinga at tinulungan ang iba. Walang pumansin sa kanya, walang papuri, walang pasasalamat. "Medyo kakaiba siya, di ba?" sabi ni Rogelio, isa ring tagahugas ng pinggan habang lumapit. "Lagi lang seryoso, di nakikipag-usap. Baka gusto lang niyang gawin ng maayos ang trabaho niya," sagot ni Carlos, habang pinagmamasdan si Jennifer na muling naglaho sa gitna ng abalang crowd. Nagkibit balikat si Rogelio, "O baka naman masyado lang siyang mataas ang tingin sa sarili. Alam mo naman, may mga taong ganyan talaga." Tahimik lang si Carlos. Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan niya. Hindi mayabang si Jennifer, sinusubukan lang nitong mabuhay. Pero tila walang sino man sa lugar na iyon ang nagmamalasakit upang makita ang kaibahan. Nang gabing iyon, matapos magsara ang dinner, muling lumabas si Carlos para magtapon ng basura. Pero sa halip na bumalik agad, nagtago siya sa anino malapit sa basurahan, naghintay. Eksaktong 1:11:50 ng gabi, bumukas ang likurang pinto, sakto sa oras. Lumabas si Jennifer, hawak ang parehong supot ng grocery at nagmadaling lumakad patungo sa hintuan ng bus, ilang metro ang layo. Doon mismo nagpasya si Carlos, kailangan niyang malaman ang kwento niya. Kailangang maunawaan niya ang totoo bago maikabit ni Mario ang mga bagong kamera at mabunyag ang lihim ni Jennifer. Dahil kapag nangyari iyon, hindi na mahalaga sa kumpanya kung bakit niya ginawa iyon. Ang patakaran ng korporasyon ay hindi para sa mga tao, para lang iyon sa mga batas. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Carlos na ang mga batas na iyon ay handang durugin ang isang taong hindi naman karapat-dapat masaktan. Simula noon, maaga na siyang pumapasok at gabi nang umuuwi, kunwari bahagi ng investigasyon niya. Pero ang totoo, hindi niya mapigilan ang pag-iisip kay Jennifer. Noong Martes, nakita niyang hindi kumain si Jennifer sa break upang tulungan ang bagong waiter na nalilito sa mga order. 2 beses niya itong tinuruan ng mahinahon at mahinahon, habang ang sarili niyang tanghalian ay nanlamig sa refrigerator ng break room. Noong Miyerkules, nasalo ni Jennifer ang batang tumatakbo patungo sa kusina. Mahina siyang natawa habang ibinabalik ang batang humahalakhak. Iyon ang unang beses na nakita ni Carlos nang ngumiti siya. Ni hindi man lang tumingin ang ina ng bata mula sa cellphone nito. Pagdating ng Huwebes, matindi ang dinner rush. Isa sa mga waitress, si Jessica, nagrereklamo ng malakas. Mamamatay na ako? Pwede bang may makipagpalit ng seksyon?" Reklamo nito.
Walang alinlangan, tinaas ni Jennifer ang kamay. 6 na oras na siyang tuloy-tuloy na nagtatrabaho. Ikaw ang tagapagligtas ko, sabi ni Jessica nang may peking pasasalamat at agad na nagtungo sa break room para mag-scroll sa cellphone. Iniwan si Jennifer na doble ang trabaho. Maya-maya nakita ni Carlos si Jennifer sa drink station. Pinilit niyang magmukhang kaswal. Uy, ikaw si Jennifer, di ba? Napatingin nito, halatang nabigla. Namumungay ang kayumangging mata, may mga eye bag na tinakpan lang ng kaunting makeup. Oo, may kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sabihin, ang galing mo sa trabaho mo. Napapansin kong palagi kang tumutulong sa lahat. Nagiba ang ekspresyon ni Jennifer. Una, gulat. Sumunod, pagdududa. At sa huli, ang pamilyar na pag-iingat ng taong sanay magtago. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, mahinang sabi niya. Gayunman, tugon ni Carlos na may ngiti, kahanga-hanga ka pa rin. Gaano ka nakatagal dito? 2 taon. Maikli at maingat ang sagot. Dinampot niya ang tray ng inumin at dumaan sa tabi niya. Pasensya na, naghihintay ang table 7. Bago pa siya makasagot, wala na ito. Lumapit si Fernando, ang kusinero, habang pinupunasan ang kamay sa basahan. Sayang lang oras mo, sabi nito. Hindi yan nakikipagkwentuhan. Simula pa nung unang araw niya, ganyan na siya. Mabait naman siya, sagot ni Carlos. Mabait? Siguro. Pero hindi pala kaibigan, yumuko si Fernando, binaba ang boses. Sa totoo lang, tingin namin may tinatago siya. Lagi siyang unang umaalis pagkatapos ng shift. Hindi sumasama sa amin mag-beer, parang may itinatago talaga. Kumulo ang dugo ni Carlos pero pinanatili niyang kalmado ang boses. Baka gusto lang niya ng pribadong buhay, sabi niya. Nagkibit-balikat si Fernando at bumalik sa pagluluto. Nang gabing iyon, muling naghihintay si Carlos malapit sa storage room. At gaya ng dati, eksaktong 11:50 ng gabi, dumating si Jennifer. Pero ngayon, iba ang nakita niya. Hindi lang siya kumukuha ng pagkain, naglilinis din siya. Pagkatapos ipunin ang mga tira sa kanyang bag, ginugol niya ang halos 10 minuto sa pagpupunas ng mga counter na malinis na, inaayos ang mga gamit at tinitiyak na patay ang lahat ng switch at kalan. Kumikilos siya ng may tahimik na layunin. Parang sinusubukan niyang pagbayaran ang kinukuha niya, parang gusto niyang kumbinsihin ang sarili na hindi siya nagnanakaw. Pag-alis ni Jennifer, naiwan si Carlos sa mahinang ilaw ng kusina, basag ang puso. Hindi iyon pagnanakaw. Iyon ay dangal na nakabalot sa paghihirap. Kinabukasan, naganap ang staff meeting na kinatatakutan ni Carlos. Nakatayo si Mario sa harap ng masikip na break room, nakapamewang at nakakunot ang noo. Makinig kayong lahat, may seryoso tayong problema. Pinindot niya ang isang button at lumabas sa TV ang isang malabong litrato, likod ng isang tao, kuha malapit sa storage room. Matagal nang may diferensya ang inventory natin, tuloy ni Mario. May nagnanakaw dito. Nag-ingay ang buong silid, puro bulungan. Tumingin si Carlos sa likuran. Nandoon si Jennifer, maputla, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa kanyang kandungan. Sawang-sawa na ang corporate, dagdag ni Mario. Ngayong weekend, magpapakabit tayo ng high-definition cameras sa kusina, sa storage, kahit saan. Simula ngayon, sino mang mahuling kumukuha ng pagkain nang hindi nagbabayad, tanggal agad. Walang babala, walang dahilan. Nanikip ang sikmura ni Carlos. Alam na niya kung saan papunta ang lahat ng ito. Paano naman yung staff discount? Tanong ng isa sa break room. Hindi nagpatumpik-tumpik si Mario. Nariyan pa rin, 20% kung bibili kayo ng pagkain bago o pagkatapos ng shift. Pero kung kukuha kayo ng hindi nagbabayad, pagnanakaw yon, walang gitnang linya. Tahimik na pinanood ni Carlos mula sa kabilang dulo ng silid. Nakita niyang bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Jennifer habang nilulunok ang laway. Nakapako ang mga kamay niya sa kandungan. Halos maputla na ang mga kamao sa pagkakakuyom. Hindi ako nagbibiro, dagdag ni Mario, matalim ang tono.
Ito na ang unang at huling babala. Sa susunod na linggo, live na ang mga bagong kamera. At kapag may nahuling kumuha kahit isang pirasong French fry, tanggal agad. Walang paliwanag, walang awa. Natapos ang pagpupulong, unti-unting nagsialisa ng mga empleyado sa maliliit na grupo. Hindi nagsalita si Jennifer, siya pa ang unang lumabas, diretso sa restroom, mabilis at tahimik. Habang dumadaan siya, narinig ni Carlos ang dalawang waitress na bulong ng sapat para maging malupit. Halata namang siya yon, sabi ng isa. Lagi siyang naiwan pagkatapos ng shift, siguradong inuuwi niya yung pagkain, parang sariling kusina. Wala talagang hiya ang iba, tugon ng isa pa, sabay tawa. Napakuyom ni Carlos ang kamao. May 3 araw, 72 oras bago ikabit ang mga kamera. 3 araw para hanapin ang katotohanan at magpasya kung ano ang gagawin niya rito. Dahil isang bagay ang malinaw, nauubusan ng oras si Jennifer at pati siya. Dumating ang Sabado na parang bagyo. May biglaang birthday party ng 15 na walang paalam na dumating. 2 waiter ang nagkasakit. Sa gitna ng hapunan, naubusan pa ng bacon ang kusina. Nagtambakan ng mga plato sa harapan ni Carlos hanggang halos di na niya makita ang kabilang dulo habang patuloy na nagkuskos, namamaga ang mga daliri, pagod at nangingitim sa tubig. Sa kabila ng lahat, kumikilos si Jennifer na parang puwersang hindi mapipigil, kalma, mabilis at nakatuon. Kinuha niya ang buong birthday group ng walang reklamo. Ang pinakaingay at pinakamapilit sa lahat ng mesa. Nang may batang nagtapon ng milkshake sa sahig, agad siyang lumuhod at pinunasan niyon. May ngiti pa sa labi. Nang sinubukan ng ina na gumamit ng expired coupon at nagsimulang sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Tinawag lang niya si Mario at marahang umurong, Grace under pressure. Ngunit may napansin si Carlos na mas masakit, hindi kumakain si Jennifer, ni hindi man lang niya kinukuha ang diskwentong pagkain na may karapatan naman siyang bilhin. Sa maikli niyang pahinga, tahimik lang siyang nakaupo, humihigop ng tubig at nakatitig sa cellphone. Hindi pagod ang itsura niya, balisa, parang may mabigat na iniisip na mas malalim kaysa sa trabaho. 11:30 ng gabi, umalis ang huling customer at tinipon ni Mario ang lahat sa kusina. Hawak niya ang cellphone, ipinakita ang litrato, mga kahong nakasalansan malapit sa likurang pinto. Darating bukas ng umaga ang camera team, anunsyo niya. Hindi na lang ito tungkol sa ketchup packets. Lalo pang iimbestigahan ng corporate kapag may hinala silang may organized theft, i-examine nila lahat, staff meals, break room sales, discounts lahat. Dahan-dahan niyang sinuyod ng tingin ang buong silid at sandaling huminto sa direksyon ni Jennifer. 8 na akong taon na manager dito, patuloy niya. Ni minsan, hindi pa ako nagtanggal dahil sa pagnanakaw. Sana huwag niyo akong pilitin magsimula ngayon. Pagkatapos ay lumambot ng kaunti ang kanyang tono. Alam kong mahirap ang panahon ngayon, pero may mga lugar na pwedeng tumulong, mga food bank, mga lokal na programa. Ang pagkuha mula rito ay hindi solusyon. Mas lalo lang nitong pinapalala ang problema. Isa iyong talumpating may halong malasakit, pero ang talim ng babala ay malinaw sa lahat. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. Naiwan si Carlos, nagpupunas ng mga counter na malinis na, para lang magtagal pa ng kaunti. Mula sa opisina, narinig niya ang boses ni Mario sa telepono. Si senyor, naibigay ko na ang final warning. Oo, nauunawaan ko. Pero matagal nang nagtatrabaho ang ilan sa kanila. May maikling katahimikan. Tama ka, ang batas ay batas. Isa pang pahinga ng hininga. Oh, Mr. Soriano, asikasuhin ko. Nanlumo si Carlos. Ang ama niya, si Richard Soriano mismo, ang nasa kabilang linya. Hindi na lang ito tungkol sa branch 47. Isa na itong corporate case study. At nasa gitna ng bagyo si Jennifer, 1 oras makalipas, nakaupo si Carlos sa loob ng kotse, nakaparada sa tapat ng diner, nilalamon ng sariling pag-aalinlangan. Ang iniisip niyang gawin ay labag sa etika.
Hindi lang bastos, maaaring ituring na paglabag sa privacy. Pero ang alaala ni Jennifer, ang maputla niyang mukha, ang nanginginig niyang mga kamay habang binabanggit ni Mario ang mga kamera, ay patuloy na gumugulo sa isip niya. 12:15 ng madaling araw, bumukas ang likurang pinto. Lumabas si Jennifer, hawak ang supot ng grocery, mabilis ang lakad, nakayuko ang balikat, parang nilalabanan hindi lang ang hangin kundi pati ang bigat ng mundo. Hinintay ni Carlos hanggang makasakay siya sa huling bus sa gabi. Pagkatapos ay maingat siyang sumunod, panatag ang distansya para hindi siya mapansin. Dumaan ang bus sa lungsod. Ang mga modernong kafe ay napalitan ng mga saradong tindahan. Unti-unting naglaho ang mga neon sign. Dumilim ang mga kalsada, kumunti ang mga tao. Hanggang sa makarating sila sa isang lumang gusali ng apartment na palibutan ng kumukurap na ilaw at basag na semento. Bumaba si Jennifer, mahigpit pa rin ang hawak sa bag at tumawid ng kalsada. Pinanood siya ni Carlos mula sa malayo. Umakyat siya sa labas na hagdanan hanggang sa ikatlong palapag at huminto sa apartment 3C. Pagpasok niya ng kamay sa bulsa para kunin ang susi, biglang bumukas ang pinto. 2 batang maliit, isang lalaki mga 8 taong gulang at isang batang babae marahil 6, ang sumalubong sa kanya, sabay yakap sa baywang niya habang nagtatawanan. Kahit mula sa kabilang kalsada, narinig ni Carlos ang kanilang halakhak. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. "Jennifer! Jennifer! May dala ka bang pagkain? Gutom na kami." Yung babae sa kabila, binigyan kami ng crackers kanina. Sa sandaling niyakap siya ng mga bata, nagbago ang lahat sa mukha ni Jennifer. Ang pagod, tahimik na waitress ng diner ay nawala. Parang sumiklab ang araw sa loob ng apartment, ngiti na totoo, tawa na mula sa puso, hindi dahil sa kabaitan kundi sa pagmamahal. Marahan niyang ginabayan ng mga bata papasok. Mula sa loob ng kanyang kotse, nanatiling nakasilip si Carlos sa dilim. Ang pinto ng apartment ay naiwan ng bahagyang bukas at doon niya nasilayan ang lugar na tinatawag ni Jennifer na tahanan. Hubad ang mga dingding, ang lumang sopa ay lubog sa gitna. Isang maliit na mesa lang ang nasa gitna ng silid, pinalibutan ng mga upuang hindi magkakatugma. Ang telebisyon ay luma, kahon pa, parang mula pa noong maagang 2000. Maingat na inilapag ni Jennifer ang grocery bag sa mesa. Isa-isang inilabas ang laman at hinati ito sa pagitan ng 2 bata. Ang batang lalaki, nakuha ang natirang hamburger. Ang batang babae, ang fries at kalahating sandwich. Si Jennifer, ni isang kagat hindi niya kinuha para sa sarili. Nilantakan ng mga bata ang pagkain na parang matagal nang walang laman ang tiyan at sa paraan ng kanilang pagkain, malinaw, baka nga matagal na nga. Naiwan si Carlos, nakapirmi sa kinauupuan, mahigpit ang kapit sa manibela. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat, ang pagtatago, ang mahabang oras, ang tahimik na pagtitiis. Hindi niya pinapakain ang sarili, pinapakain niya ang mga kapatid niya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng katabing apartment. Lumabas ang isang matandang babae, Asyano, nakabalot sa kupas na bathrobe. May sinabi ito kay Jennifer na ngumiti ng may pasasalamat. Inabot ng babae ang isang maliit na supot ng grocery, isang tulong ng kapitbahay, isang tahimik na pagkilos ng malasakit. Hindi lang ito kahirapan, ito ay pag-iral sa gitna ng kawalan, isang buhay na posible lamang dahil sa kabutihan ng kapwa. Tumunog ang cellphone ni Carlos, isang mensahe mula sa kanyang ama. Update on Branch 47? Tiningnan niya ang text, saka tumingin muli sa bintana. Sa loob, nakaupo si Jennifer sa tabi ng batang babae, tinutulungan itong gumawa ng takdang aralin. At sa unang pagkakataon, hindi alam ni Carlos kung ano ang isasagot niya. Kinabukasan, Linggo ng umaga, gumawa ng desisyong hindi pa niya kailanman ginawa. Nagsinungaling siya sa sariling ama. Sa kanyang ulat sa email, isinulat niya,
Ang problema ng Branch 47 ay operasyonal. Mababa ang morale, luma ang sistema ng inventory at mahina ang komunikasyon mula sa pamunuan. Kailangan ko pa ng 2 linggo para tapusin ang pagsusuri. Bago pa siya magbago ng isip, pinindot niya ang send. Nang hapon ding yon, dumating ang camera crew. 2 technician ang buong araw na nagdrill, nagkakabit ng mga itim na dome sa kisame ng kusina, storage at pasilyo. Lahat ay minamanmanan. Nakatayo si Mario, nakangiti, parang tagumpay ang hitsura. Ang mga empleyado naman halatang kinakabahan. Wala si Jennifer. May sakit daw, sabi ni Fernando. Unang beses sa 2 taon. Di ba kahina-hinala, eksaktong araw na kinabit ang mga kamera? Hindi sumagot si Carlos, pero kumirot ang sikmura niya. Alam ni Jennifer. At ngayon wala na siyang matatakbuhan. Kapag tumigil siya sa pagkuha ng pagkain, magugutom ang mga kapatid niya. Kapag nagpatuloy siya, mahuhuli siya ng mga kamera. At kapag nangyari iyon, tapos na ang lahat. Bumalik si Jennifer kinabukasan Lunes, pero iba na siya. Wala na ang liwanag sa kanyang mukha. Hukot ang balikat, mabagal ang bawat galaw. Sa kalagitnaan ng shift, nabitawan niya ang tray ng mga inumin, nabagsak lahat. Nabasag ang salamin, kumalat ang likido sa sahig. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya, parang iyon na ang huling patak ng pasensya. Pasensya na, mahina niyang bulong. Babayaran ko. Patawad po. Napabuntong hininga si Mario, mainit ang ulo. Linisin mo na lang. Sa susunod, mag-ingat ka. Agad na lumapit si Carlos, lumuhod para tumulong. Okay ka lang? Tanong niya ng marahan. Ayos lang ako, sagot niya. Pero bumasag sa gitna ng salita ang tinig niya. Nang gabing iyon, hindi siya nagtungo sa storage room. Nag-clock out siya eksaktong 11:00 at lumabas sa harap na pinto. Si Carlos, habang naglilinis, ay napanood iyon sa bagong surveillance monitor. Ipinagyabang ni Mario kung paano ito gamitin. Paalala na bawat kilos ay nakikita na ngayon. Walang lumitaw sa screen, walang kinuha sa kusina, walang pagkain ang nawala. Martes, ganun pa rin. Miyerkules, wala pa rin. Pagdating ng Huwebes, hindi na kinaya ni Carlos. Habang tahimik ang hapon, nilapitan niya si Jennifer na nagre-refill ng mga napkin holder. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya ng mahinahon. Sandali lang. Tumigas ang mga balikat ni Jennifer. Nagtatrabaho ako. Alam ko, pero ibinaba niya ang boses. Alam kong may pinagdadaanan ka. Kung may magagawa ako, hindi ko kailangan ng tulong. Putol ni Jennifer malamig. Lalo na mula sa taong halos di ko kilala. Jennifer, ang pangalan ko nasa uniforme ko, singit niya. Hindi ibig sabihin noon magkaibigan tayo. Kinuha niya ang gamit at umalis, iniwan si Carlos na nakatayo sa pagitan ng mga walang lamang mesa. Nasaktan siya. Sa kagustuhang tumulong, lalo lang niyang napalayo si Jennifer. Dumating ang Biyernes at kasama nito ang sandaling kinatatakutan ni Carlos. 10:00 ng umaga, tinawag ni Mario ang lahat sa break room. Hindi karaniwan iyon. Tahimik na nagtipon ng mga empleyado, litong-lito at kinakabahan. Nakatayo si Mario sa harap, nakabukas ang laptop, seryoso ang mukha. May ipapakita ako sa inyo, sabi niya, at lilinawin ko lang, hindi ito personal. Patakaran ito ng kumpanya. Iniharap niya ang screen, isang malabo, itim at puting video ang nagsimulang tumakbo, security footage. Petsa 6 na araw na ang nakalipas. Bago pa ikabit ang mga bagong kamera, kumislap ang malabong video sa laptop ni Mario, ang huling recording mula sa lumang security system. Ipinakita nito si Jennifer, nag-iisa sa storage room, maingat na inilalagay ang mga lalagyan ng pagkain sa kanyang lumang grocery bag. Tahimik ang buong silid. Mula ito sa lumang sistema ng kamera, paliwanag ni Mario, mabigat ang boses. Nakita ko ito kahapon habang nililipat ang mga file papunta sa bago. Nakapamewang siya. Ang nakikita ninyo ay pagnanakaw. Malinaw na ebidensya, mabilis ang tibok ng puso ni Carlos. Napatingin siya kay Jennifer.
Nakatulala ito, walang kulay ang mukha, parang tinititigan ang isang masamang refleksyon ng sarili niyang buhay. Jennifer, sabi ni Mario, mahigpit ang tono pero hindi pa malupit. May gusto ka bang sabihin? Bahagyang bumuka ang labi niya pero walang tinig na lumabas. Ito ay kasong maaaring ikatanggal mo sa trabaho. Naiintindihan mo yon, di ba? Mahina, halos pabulong ang sagot niya. Maaari kong ipaliwanag. Ipaliwanag ano? Singhal ni Mario. Na ilang buwan mo nang ginagawa ito? Marahil taon na? Nagbigay ako ng babala. Sinubukan kong maging maunawain pero itinuro niya ang laptop. Ito ang dahilan kung bakit may mga patakaran. Itinaas ni Jennifer ang ulo at biglang lumakas ang tinig. Mga tira lang yon, sabi niya, pagkaing itatapon na. Hindi ikaw ang magpapasya niyan, balik ni Mario. Pag-aari ng kumpanya ang pagkain hanggat hindi pa nasa basurahan. Mas pipiliin niyo pang itapon, mariing sagot ni Jennifer, kaysa hayaang may kumain? Hindi ito tungkol sa tama o mali, malamig na sagot ni Mario. Tungkol ito sa pagsunod sa patakaran. Nag-ikot ng tingin ang lahat, ilang nahihiyang tumingin sa sahig, ang iba umiwas ng mata. Si Jessica nakayuko sa kabilang gilid, bumulong sa katabi, saka nagtawanan. Tumayo si Jennifer. Nanginginig ang mga kamay pero hindi bumigay ang tinig. May 2 akong kapatid, mahinahon niyang sabi, 8 at 6 na taong gulang. Namatay ang mga magulang namin sa aksidente 3 taon na ang nakalipas. Parang salamin na nabasag ang katahimikan. Sila lang ang mayroon ako. 50 oras akong nagtatrabaho bawat linggo rito pero kulang pa rin. Pagkatapos ng renta at bayarin, halos wala nang natitira para sa pagkain. Kaya kinuha ko ang mga tira, mga pagkaing itatapon na. At hindi ako nagsisisi, mas pipiliin kong labagin ang batas kaysa hayaang magutom ang pamilya ko. Walang imik ang lahat. Sandaling lumambot ang mukha ni Mario pero agad ding bumalik ang malamig na anyo ng isang manager. Pasensya sa sitwasyon mo, sabi niya, pilit na kalmado. Pero hindi ako pwedeng gumawa ng exception. Simula ngayon, suspendido ka habang iniimbestigahan. Corporate na ang magpapasya pero tumigil ka. Isang tinig mula sa likuran. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Carlos, mabilis ang tibok ng puso, matalim ang tingin kay Mario. Tumigil ka, ulit niya, mas malakas. Parang kutsilyong tumusok sa katahimikan. Carlos, singhal ni Mario. Wala kang kinalaman dito. Bumalik ka sa... Ang pangalan ko, sabat ni Carlos, hindi lang Carlos. Tinanggal niya ang mamantikang apron at ibinagsak sa sahig. Ako si Carlos Soriano. Anak ako ni Richard Soriano. Napasinghap ang lahat. May bumulong, sandali, yung Richard Soriano na yon? Tumango si Carlos. Tama, pag-aari ko ang restaurant na ito. Sa katunayan, lahat sila. Nagkagulo ang break room, namutla si Mario saka namula. Ibig mong sabihin, anak ka ni Richard ang tagapagmana? Sa nakaraang 2 linggo, sabi ni Carlos, mahinahon pero matatag. Nagtrabaho ako rito ng palihim para maintindihan kung bakit hirap ang branch na ito. Huminga siya ng malalim at ito ang natuklasan ko, hindi mga tamad na empleyado, hindi pagnanakaw, kundi isang kumpanyang tumigil ng magmalasakit sa mga tao nito. Tumayo siya ng tuwid, humarap sa buong grupo. 6 na buwan na ang nakalipas, tinanggal ng corporate ang programang staff meals para raw makatipid. Pero dahil sa desisyong iyon, napilitan ang mga tapat na empleyado sa mga imposibleng sitwasyon. Itinuro niya ang video sa screen. Ito, hindi krimen. Ito ay paghihirap. Gusto niyo bang malaman kung bakit bumabagsak ang diner na to? Hindi dahil sa mga taong nagtatrabaho rito araw at gabi, kundi dahil sa mga desisyong ginagawa ng mga taong hindi kailanman nag-alala kung saan manggagaling ang susunod nilang pagkain. Biglang tumayo si Jessica, namumula ang muka. Ibig sabihin, minanmanan mo kami, nagpanggap kang isa sa amin. Oo, amin ni Carlos. At mali yun, pero mas mali ang ginagawa sa kanya. Itinuro niya ang larawan ni Jennifer sa screen. Hindi siya magnanakaw, isa siyang survivor.
isang taong nahulog sa mga bitak ng sistemang dapat ay nagpoprotekta sa kanya. Nanginig ang boses ni Mario. Tingnan mo, Carlos, patakaran ng kumpanya yan. Hindi ako ang gumagawa ng mga batas. Kung ganon, tugon ni Carlos, tawagin natin yung gumagawa. Kinuha niya ang cellphone, pinindot ang tawag. Isang ring, dalawa. Carlos, boses ng ama niya, matigas, formal. Nasa meeting ako. Ilagay mo ako sa speaker, sabi ni Carlos. Mahalaga to. Sandaling katahimikan. All right, sagot ng matandang Soriano. Nasa speaker ka na, kasama mo ang buong board. Anong nangyayari dyan? Lumunok si Carlos. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya pero hindi siya umatras. Nasa branch 47 ako, sabi niya, at may isang bagay na kailangan ninyong marinig. Ngayon, napatingin si Jennifer sa kanya, gulat at hindi makapaniwala. Dad, nagsimula si Carlos, nanginginig ang boses ngunit matatag. Narito ako sa harap ng isang 24 na taong gulang na waitress na tatanggalin sa trabaho dahil kinuha niya ang pagkaing itatapon na sana. Pagkaing ginamit niyang ipakain sa 2 nakababatang kapatid dahil matapos mong ipatigil ang staff meal program, wala na siyang ibang mapagpilian. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang sandali. Pagkaraan, dumating ang tinig ni Richard Soriano, malamig at formal. Ano ang pangalan ng empleyado? Jennifer Torres, sagot ni Mario, garal-gal ang boses. Miss Torres, sabi ni Richard, mahinahon ngunit malamig. Totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Kinukuha mo ang itinapong pagkain para pakainin ng pamilya mo? Tumingin si Jennifer kay Carlos tapos sa cellphone. Namumuo ang luha sa mata niya, ngunit malinaw ang tinig. Opo, sir. Gaano nakatagal ito? Tanong ni Richard. 6 na buwan, sagot niya, mahina, simula nang itigil ang libreng pagkain. Halos pabulong iyon, pero mas mabigat kaysa sa sigaw. Bakit hindi mo iniulat sa HR ang kalagayan mo? Usisa ni Richard. May hardship program ang kumpanya para sa mga empleyadong nangangailangan. Ginawa ko po, mabilis na sagot ni Jennifer. Ngayon may bahid ng puot sa pagod. 2 beses akong tumawag sa employee assistance line. Sinabi nila masyado raw mataas ang kita ko para sa tulong, pero masyado ring mababa para makaraos. Ang payo nila, maghanap daw ako ng pangalawang trabaho. Naging tahimik ulit ang linya. Ramdam ni Carlos ang bigat ng katahimikan. Isang taong sanay sa mga spreadsheet at pulisiya, ngayoy nahaharap sa totoong mukha ng kahirapan. Dad, marahan niyang sabi, ang babaeng to nagtatrabaho ng 50 oras sa isang linggo para sa atin. Maaga siyang pumapasok, late umuuwi, tumutulong sa iba, hindi nagrereklamo. At ngayong araw, muntik na nating tanggalin siya dahil sa pagkaing itatapon lang naman. It wasn't garbage, maring bulong ni Mario. Company property yon. Humarap si Carlos, nag-aapoy ang galit. Pagkain yon, Mario. Pagkaing walang kakainin. Huwag kang magtago sa likod ng patakaran kung alam mo namang mali ito. Tumunog ang linya, maririnig ang mga bulungan sa background, mga board member. Pagkatapos ay nagsalita ang ama niya. Miss Torres, sabi ni Richard, mabagal at mas banayad ngayon. Hindi ka tatanggalin, hindi ka rin suspendido. Mario, tapos na ang usaping ito. Epektibo agad. Tumango si Mario kahit hindi siya nakikita. Opo, sir. Carlos, patuloy ng ama, manatili ka sa linya. Lahat ng iba pwede nang umalis. Isa-isang lumabas ang mga empleyado, nagbubulungan, naguguluhan. Naiwan si Jennifer sa pinto, may halong pasasalamat at pagdududa sa tingin. Mahinang nag-thank you siya tapos umalis. Sumunod si Mario hanggang si Carlos na lang at ang telepono ang naiwan. Ilabas mo ako sa speaker, sabi ni Carlos. Click, matinis ang boses ng ama. Tapos na. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, hiho? Iniisip ko, tugon ni Carlos, na muntik na nating tanggalin ang isang taong sinusubukang buhayin ang pamilya niya. Sinira mo ang buong undercover project para sa isang empleyado? Singhal ni Richard. Oo, sagot ni Carlos, simple ngunit matatag. Malalim ang buntong hininga ng ama, buntong hiningang puno ng inis kaysa galit.
Alam mo bang anong ibig sabihin nito? Alam na ng lahat sa branch kung sino ka. Wala nang saysay ang investigasyon. Lahat ng datos, basura. Basura na rin naman yung datos, balik ni Carlos, dahil hindi naman nito sinusukat ang talagang mahalaga. At ano raw yun? Malamig na tanong ng ama. Kung tinutulungan ng kumpanya natin ang mga tao o sinasaktan lang sila. Tahimik ulit. Pagkatapos ay malamig na sabi ng ama, umuwi ka. Pag-uusapan natin ang kinabukasan mo sa kumpanyang to. At pinutol ang tawag. Matagal na nakatayo si Carlos, hawak pa rin ang telepono, nakatitig sa walang laman na silid. Baka tapos na ang karera niya, pero sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, tama ang ginawa niya. Hindi siya umuwi. Pumunta siya sa kusina kung saan nagsisimula na ang lunch shift. Tumahimik ang lahat nang pumasok siya. May mga matang nagmamasid, ilan may paggalang, ilan may galit. Magtrabaho na ulit kayo, mahinahon niyang sabi. Pakiusap. Sumunod sila pero ramdam niya ang bigat ng hangin. May mga bulungan, mga tinging nanunumbat. Umiwas ng tingin si Fernando. Si Jessica nagsalita ng malakas. Ang sarap siguro nun, magpanggap na tulad namin habang pinapanood kami mula sa itaas. Hindi sumagot si Carlos. Alam niyang tama rin ito sa isang banda. Sa kabilang dulo ng dining area, tahimik na kumikilos si Jennifer, parang anino. Tuwing lalapit siya, umiwas ito. Hanggang sa hapon, sumuko na lang si Carlos. 4:00 ng hapon, tumunog ang telepono. May kotse na naghihintay sa labas, sabi ng ama. Sa headquarters ka sa loob ng 1 oras. Dad, nasa gitna pa ako ng... 1 oras, Carlos, hindi ako nakikiusap. Putol ang linya. Ang Martinez Restaurant Group Headquarters ay sumasakop sa 3 palapag ng isang kintab na gusali sa downtown. Doon halos lumaki si Carlos sa mga boardroom sa halip na playground, natutong magbasa ng profit margin bago matutong mag-baseball. Ngunit habang dumadaan siya ngayon sa mga umiikot na pintuan, para siyang estranghero sa sariling pamana. Sinalubong siya ng sekretarya ng ama, si Carmen, sa lobby. Inaantay ka na nila sa executive conference room, marahan nitong sabi. Pagkatapos, mahinang dagdag, paunawa lang, hindi lang ama mo ang nandun. Kumunot ang noo ni Carlos. Sino pa? Bumuntong hininga si Carmen. Lahat. Buong board of directors. Ang executive conference room ay puro salamin, marmol at kromo. Isang palasong architectural na nakapatong sa tuktok ng lungsod. Ang tanawin pa lang ay mas mahal na kaysa sa kikitain ng karamihan sa buong buhay nila. 12 miyembro ng board ang nakaupo sa perpektong kalahating bilog sa paligid ng makinang na mesa. Sa dulo, nakaupo si Richard Soriano. Walang ekspresyon, parang estatwa. Sa kabilang dulo, may isang bakanting upuan. Umupo ka, utos ni Richard, itinuro iyon. Parang upuan ng akusado, ganun ang pakiramdam. Pag-usapan na natin ang malinaw. Panimula ni Teresa Castro, CFO ng kumpanya. Matigas at malamig ang tono. 2 linggo kang nagtrabaho ng palihim tapos ibinunyag mo ang pagkakakilanlan mo para ipagtanggol ang isang empleyado. Binigkas niya ang salitang isa na parabang katawa-tawa. Isaya, alam mo bang gaano kapanganib ang ginawa mo? Hindi umurong si Carlos. Alam ko, mukha lang ako may konsensya. Mas mukha kang walang kakayahang magdesisyon batay sa luhika ng negosyo. Balik ni Teresa. Hindi ka namin pinadala doon para magpaka-Robin Hood. Nandun ka para sukatin ang kahusayan. Kahusayan, umusad si Carlos, matalim ang tingin. Bumagsak ang branch 47 dahil walang moral ang mga empleyado at walang moral dahil tinanggal natin ang mga programang inaasahan nila. Tapos kapag sinubukan nilang mabuhay, tinatawag natin silang magnanakaw. Sumabat si Roberto Aquino, Head of Operations. Ginawa natin ang mga pagbabawas para manatiling kompetitibo. Lahat ng kumpanya sa industriya bumababa ang benepisyo. Umaayon lang tayo sa merkado. At yung merkado rin ang dahilan kung bakit ganito tayo ngayon, tugon ni Carlos. Mas matalim.
Carlos, malamig na sabi ni Richard, ibaba ang boses mo. Propesyonal na pagpupulong ito. Huminga ng malalim si Carlos. Si Jennifer Torres ay nagtatrabaho ng 50 oras kada linggo. Pinapalaki niya ang 2 bata, mga kapatid niya, sa sahod na $14 kada oras. Pagkatapos ng renta at bayarin, may $50 na lang siyang natitira para sa 3 tao. Hindi yan sahod. Krisis yan. Dapat maghanap siya ng mas maayos na trabaho. Malamig na sagot ni Teresa. Hindi natin responsibilidad yun. 2 taon na siyang tapat na empleyado. Maasahan, mabait, hindi reklamo. Kung hindi sapat ang binabayad natin para siya'y makaraos, anong sinasabi niyon tungkol sa atin? Ibig sabihin, nagpapatakbo tayo ng negosyo, hindi ampunan, tugon ni Roberto. Hindi, sabi ni Carlos, matigas. Ibig sabihin, bigo tayo sa pareho. Napaikot ang mga ulo, nagpatuloy siya. Ang Branch 47 ang may pinakamataas na turnover sa buong kumpanya. Pabalik-balik ang hiring at training, umiiyak sa gastos. Ang tinatawag ninyong cost-saving measures, mas magastos pa kaysa sa sinasabi ninyong natitipid. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Teresa habang nagtatype sa tablet at tinitingnan ang mga numero. Naiintindihan ko ang pagkabahala mo, sabi ni Richard mahinahon, pero hindi damdamin ang nagpapatakbo ng kumpanya, patakaran at numero. At kung magsisimula tayong gumawa ng mga exception, kung ganon, putol ni Carlos, baka panahon nang itigil natin ang pagtrato sa mga tao bilang numero sa spreadsheet. Baka panahon nang itigil natin ang pagpapasya kung sino ang kakain at sino ang magugutom base sa policy. Salitang idealista, bulong ni Teresa. Siguro nga, tugon ni Carlos. Pero hayaan mong bigyan kita ng isang hindi idealistikong dahilan, public image. Kung kumalat ang balita na nagtanggal tayo ng batang babae dahil pinakain niya ang mga ulilang kapatid gamit ang tira-tirang pagkain, sisikat tayo sa pinakamasamang paraan. 1 oras lang viral na yan, tumingin siya sa paligid. 3 dekadang reputasyon mawawala sa 1 araw. Gusto niyong pag-usapan ng gastos? Ikwenta niyo yon. Tahimik ang silid. Nagtinginan ang mga board member, si Roberto napayuko, si Teresa tumigil sa pagtatap ng ballpen, nagkrus ng mga daliri si Richard, kung ganon anong mungkahi mo. Ibalik ang staff meal program sa lahat ng branch at ngayong pagkakataon gumawa ng tunay na hardship fund, hindi yung hotline ng HR na sinasabing kumikita ng sobra ang mga gutom na empleyado. Tumaas ang kilay ni Teresa. Alam mo bang gaano kamahal yon? Mas mura kaysa sa demanda kapag may hinimatay na empleyado sa gitna ng shift. Mas mura kaysa sa PR disaster kapag kumalat ito sa media at sobrang mura kung ikukumpara sa taunang bonus pool ng mga executive. Tumahimik muli ang lahat para bang sumabog ang isang granada sa gitna ng mesa. Maging si Roberto, hindi kumibo. Si Teresa, pinipigilan ng reaksyon. Ngunit si Richard, ngumiti ng bahagya. Pinag-isipan mo to, sabi niya. 2 linggo akong naghugas ng pinggan at nakakita ng sirang sistema. Oo, pinag-isipan ko to. Bigla siyang tumayo. Lahat lumabas. Kakausapin ko ang anak ko. Nag-ingay ang mga upuan habang tumatayo ang board. Ang ilan nagbigay ng tingin kay Carlos, may halong pagkagulat at respeto. Huminto si Teresa bago lumabas. Tumingin kay Richard, tapos kay Carlos. Mas katulad mo siya kaysa sa iniisip mo, mahinahon niyang sabi, bago umalis. Silang 2 na lang ang naiwan habang sa ibabay kumikislap ang lungsod na parang dagat ng liwanag. 40 palapag sa taas, ramdam ni Carlos ang lamig at bigat ng mundo. Tumingin si Richard, naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Hindi galit ang tono, mas masahol, disappointed. Niligtas ko ang trabaho ng isang tao, tugon ni Carlos. Ibinunyag mo ang mga buwan ng internal cost cutting, pinahiya mo ang isang manager, sinira mo ang rollout ng surveillance system, at mas gugustuhin mo bang nandun ako, nanunood lang, habang tinatanggal ang isang babae dahil ginawa niya lang ang dapat gawin ng matinong tao?
Lumapit si Richard, mahigpit ang panga. Pwede mong pinagkatiwalaan ng sistema. Sirang sistema, sagot ni Carlos, diretsahan. Tahimik silang nagtitigan, isang ama at anak, parehong matigas ang loob, parehong nasugatan ng katotohanan. Ang mga sistema ay talagang dapat masira, Carlos, sabi ni Richard. Mababa ngunit matalim pa rin ang tinig. Doon natin nakikita ang kahinaan. Doon tayo natututo kung paano ayusin. Tinitigan niya ang anak, pero hindi mo inaayos ang isang sistema sa pamamagitan ng pagpapasabog dito mula sa loob. Hindi mo winawasak ang estruktura at inaasahang papalakpakan ka. Inaayos mo ito sa pamamagitan ng pagdodokumento ng problema, pagsusuri at paggawa ng mga konkretong solusyon sa tamang paraan. Hindi umatras si Carlos. At gaano katagal yon aabutin? Ilang linggo? Ilang buwan? Wala nang ganong panahon si Jennifer. Lalong lumamig ang tono ni Richard. At diyan tayo nagkaproblema. Nagdesisyon ka base sa emosyon. In this business, emotion is dangerous, dagdag niya. Nilalabo nito ang paghatol. Nasasaktan ng mga tao. Minsan mas matindi pa kaysa sa patakaran. Tingin mo na iligtas mo siya? Tanong niya. Hindi mo lang siya nailigtas, tinandaan mo siya. Alam na ng lahat sa branch kung bakit lumantad ang anak ng may-ari. Sa tingin mo, ituturing pa rin nila siya gaya ng dati? Tumama iyon kay Carlos na parang suntok. Hindi niya yon naisip. Ang mga bulungan, ang inggit, ang pag-iisa, ibinaba niya ang tingin. Hindi ko naisip yon. Ginamit mo ang puso mo, Carlos, sabi ni Richard habang umuupo. At kahanga-hanga yon, pero mabusabos. Tumigil siya saglit, tapos idinugtong, pero hindi ka naman lubusang nagkamali. Napatingin si Carlos, nagulat. Nagbukas ng tablet si Richard, nag-scroll at nagsalita ng walang emosyon. Pinakuha ko kay Carmen ang mga numerong binanggit mo. Ang turnover rate ng Branch 47 ay 140%, pinakamasama sa buong kumpanya. Ang gastos sa training tumaas ng 73% mula noong nakaraang taon. Ang customer satisfaction bumaba ng 15 puntos. Huminto siya sandali. At tinignan ko rin si Jennifer Torres. Wala ni isang absent hanggang ngayong linggo. Walang reklamo mula sa customer. Puro positibong review mula sa dating manager bago si Mario. Kaya tama ako, sabi ni Carlos. Tama ka sa sintomas, tugon ng ama. Pero mas komplikado ang lunas. Ang pagbabalik ng libreng pagkain sa lahat ng branch ay aabot sa $12 milyon kada taon. Ang hardship fund na gusto mo, higit $250 milyon pa. Gumastos tayo ng $2 milyong nung nakaraang quarter para lang ayusin ang lobby, sabi ni Carlos. Iba yun. Bakit? Dahil yung isa nagpapaganda ng tingin ng kliyente at yung isa nagpapaganda ng buhay ng mga tao natin. Napatitig si Richard. Pagkaraan, dahan-dahan niyang ibinaba ang tablet. Gusto mo talagang ayusin ang sistema? Tanong niya. Oo, sagot ni Carlos. Kung ganon patunayan mo. Kinuha ni Richard ang isang folder sa kanyang briefcase at itinulak sa mesa. Ito ang bago mong assignment. Gumawa ng Sustainable Employee Support Program. I-budget mo, iplano mo ang staff. Gumawa ka ng performance metrics. May 4 na linggo ka para tapusin at ipresenta sa board. Kapag naaprubahan nila, ikaw ang mamumuno sa pagpapatupad. At kung hindi nila aprubahan, tanong ni Carlos, matututuhan mo ang leksyon ng bawat executive, sagot ni Richard, na hindi sapat ang tama ka, kailangan mo ring makumbinsi ang iba. Binuksan ni Carlos ang folder. Nandoon ang mga financial report, internal survey at industry data, lahat ng kakailanganin niya para bumuo ng tunay na pagbabago. At si Jennifer, tanong niya, anong tungkol sa kanya? Hindi siya pwedeng bumalik sa Branch 47? Alam mo yan, hindi nila siya tatanggapin ng buo? Sandaling nag-isip si Richard, anong mungkahi mo? Ilipat siya dito sa HQ,
sabi ni Carlos. Sa admin o HR, karapat-dapat siya. Mas marami siyang karanasan sa totoong buhay kaysa kalahati ng mga intern natin. Qualified ba siya? Pinalaki niya ang 2 bata mag-isa habang nagtatrabaho ng full-time ng 3 taon. Overqualified siya. Ngumiti si Richard, ang una tahimik at totoo. Natuto ka. Pagkatapos ay muling naging seryoso. Sige, gawin mo. Pero Carlos, hindi ito charity. Kapag nandito siya, magtatrabaho siya tulad ng iba. Walang espesyal na pabor. Naunawaan, sabi ni Carlos at iniabot ang kamay. Tumango si Richard habang nakikipagkamay. Huwag mo akong pagsisihan. Hindi ko gagawin. Kinagabihan nakaupo si Carlos sa kanyang apartment na palibutan ng mga bukas na folder, spreadsheet at kalahating natapos na report. Tumunog ang cellphone niya, isang text mula sa hindi kilalang numero. Is this Carlos Soriano? Yes. Who's this? It's Jennifer. Si Fernando ang nagbigay ng number mo. May sandaling katahimikan. Hindi ko alam kung matatawag bang matapang o hangal ang ginawa mo. Pero, salamat. Hindi ko nasabi kanina. Nagpapasalamat din daw mga kapatid ko. Hindi nila alam lahat pero alam nilang may tumulong. Tinitigan ni Carlos ang screen, puno ng emosyon. Nag-type siya ng sagot. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang sistema ang pumalya sa'yo. Sinusubukan ko lang itong ayusin at nagsisimula iyon sa pag-aalok sa'yo ng posisyon dito sa headquarters. Kung gusto mo, 3 tuldok na wala, muling lumitaw. Gusto ko. Mag-report ka sa Lunes, 9:00 ng umaga. Si Carmen ang magpapadala ng detalye. May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, isa pang mensahe. Isang tanong, bakit mo talaga ginawa to? Bakit mo isinasugal ang karera mo para sa akin? Matagal na nag-isip si Carlos. Marami siyang pwedeng sagutin. Mga linyang corporate, mga salitang maganda pakinggan. Pero ang isinulat niya ay tanging totoo dahil nakita kitang kumakain mag-isa sa dilim. At doon ko lang naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng gutom. 3 linggo ang lumipas at sa unang tingin, pareho pa rin ang branch 47. Parehong mga booth na may lumang kutsyon, parehong amoy ng mantika sa hangin at yung parehong kumukurap na bombilya sa ibabaw ng mesa siyam. Pero may nagbago, hindi sa mga pader kundi sa mismong hangin. Parang matagal nang nagpipigil ng hininga ang gusali at ngayon lang muling huminga. Nakatayo si Carlos sa bagong ayos na break room. Pinapanood ang mga empleyado habang nagtitipon sa bagong meal station. Wala namang engrande, mainit na sopas, sariwang sandwich, prutas. Simpleng pagkain, totoo at bukas sa sino mang may suot na name tag. Hindi ko pa rin mag-get over na totoo to, sabi ni Fernando habang marahang hinahawakan ang turkey sandwich na parang baka biglang mawala. Pakiramdam ko, anumang oras, sasabihin ng isa, joke lang to. Hindi ito pagkakamali, sagot ni Carlos. Ito ang dapat nangyari noon pa. Lumapit si Mario, maayos pero halatang kabado. Matapos ang halos bagsak niyang audit, siya na ngayon ang direktang nag-uulat kay Carlos. Handa na ang bagong training modules, sabi niya, at nakaschedule na rin ang mga individual meetings ng staff, gaya ng gusto mo. Totoong usapan daw, hindi lang pagbasa ng policy manual. Magaling, tugon ni Carlos. Kumusta ang adjustment ng team? Mas maayos kaysa sa inakala ko. Pati si Jessica, nag-sorry. Bahagya siyang ngumiti. Oh well, hanggang sa kaya niya. Ngumiti rin si Carlos. Alam niya ang ibig sabihin. Sa simula, puro chismis at tampuhan. Lalo nang ilipat si Jennifer sa headquarters. Pero nang bumalik ang staff meals, sinundan ng hardship fund at napagtanto ng lahat na totoo at pangmatagalan ng pagbabago na wala ang sama ng loob. Ang totoo, hindi galit ang mga tao noon, gutom sila. Bumisita si Carlos sa opisina ng Employee Relations kung saan nagtatrabaho na ngayon si Jennifer. Naabutan niya itong nakaupo sa mesa, may hawak na telepono. Opo sir, confidential po ang hardship fund application, sabi ni Jennifer, kalmado at profesional ang tinig. May sagot kayo sa loob ng 5 araw na trabaho.
Oo po, tumutulong din kami sa childcare costs. Walang anuman, pagkababa ng telepono, napatingin siya kay Carlos. Pang-apat ko na yun ngayong araw, ang bilis kumalat ng balita. Yan talaga ang layunin niyan, sagot ni Carlos. Inilapag ang folder sa mesa niya. 3 linggong review mo. Formal, exceeding expectations. Hindi formal? Gusto ng ama ko malaman kung interesado ka sa mas malaki. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Jennifer. Mas malaki? Tinanong niya kung gusto mong pamunuan ng buong employee support program, policy design, application review, training ng staff sa ibang branch. Totoong leadership role, totoong sahod din, $52,000 starting. Tahimik siya sandali, tinatanggap ang bigat ng sinabi. 2 beses yan ng sahod ko noon sa diner, mahinahon niyang sabi. Iyan talaga ang bayad sa trabaho, sagot ni Carlos. At makakatulong ka sa daan-daang tao. Yon ang mahalaga. Tinitigan siya ni Jennifer. Bakit mo ito ginagawa, Carlos? Ibig kong sabihin, talaga. Umupo si Carlos sa tapat niya. Dati, sabi niya, mabagal at time-team, iniisip ko na ang negosyo ay puro spreadsheet. Gastos, kita, margin. Tinuturuan ako ni Dad na parang makina ang kumpanya. Ayusin mo lang ang pyesa, paandarin mo ng mas mabilis, mas mura. At ngayon, tanong ni Jennifer, ngayon alam ko na mga tao pala ang mga pyesa na yon, hindi makina ang tao, napapagod sila, nasasaktan, at minsan kailangang pumili, pagitan ng pagsunod sa patakaran o pagpapakain sa pamilya. Tumingin siya ng diretso kay Jennifer. Nakita kita sa storage room. Nakita ko kung ano ang hitsura ng patakarang nakakalimot sa tao at hindi ko na yun makalimutan. Ngumiti si Jennifer, isang totoong ngiti, hindi pagod o pilit. Alam mo, yung kapatid kong lalaki, si Carlos, lagi kang tinatanong, gusto raw niyang maging business hero balang araw. Sinubukan kong sabihin sa kanya na isa ka lang ordinaryong tao pero ayaw niyang maniwala. Napatawa si Carlos. Ordinaryo lang ako, yung tipong laging nagkakamali sa bagong paraan linggo-linggo. Tanungin mo board, ngumiti si Jennifer. Pero sinubukan mo at yan ang hindi ginagawa ng karamihan. 2 buwan matapos ang insidente sa branch, 47, ipinresinta ni Carlos sa board ang Employee Wellness Initiative, meal program, hardship fund, mental health access, tulong sa childcare. Lahat may kasamang datos. Mas mababang turnover, mas mataas na customer satisfaction, at oo, mas maganda ring kita. Si Teresa Castro, ang dating pinakamalupit na kritiko, ang unang nagsalita. Akala ko dati puro drama lang to, sabi niya, habang tinatapik ang tablet. Pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. Bumaba ng 64% ang turnover ng branch, 47 sa loob lang ng 8 linggo. Impressive. Tumango si Roberto Aquino. 3 branch na ang gusto sumali sa pilot. Nagre-respond ang mga empleyado. Tahimik na pinanood ni Richard Soriano ang anak bago nagsalita. Motion to approve the Wellness Initiative company-wide? Tanong niya. Seconded, sagot ni Teresa. Lahat ng pabor, sabay-sabay na tumaas ang mga kamay. Ramdam ni Carlos ang pagluwag ng dibdib niya. Hindi yon purong ginhawa, mas malalim pa. Isang tahimik na pagmamalaki. 6 na buwan makalipas, bumalik si Carlos sa branch, 47. Hindi na palihim, lahat ay kilala na siya at sa unang pagkakataon, sinalubong siya hindi ng takot, kundi ng tuwa. Sa kusina, nakita niya si Fernando na nagtuturo sa bagong empleyado kung paano mag-plate ng burger. Boss! Sigaw ni Fernando. Nandito ka para maniktik ulit? Check lang, ngiti ni Carlos. Kumusta ang lahat? Pinakamaganda sa loob ng maraming taon, sagot ni Fernando. Buong staff kompleto. Gusto na ulit ng mga tao magtrabaho rito, ngumiti siya. Nakakatawa, no? Sa dining area, puno ng buhay ang lugar. Mga pamilyang kumakain, mga batang natatawa, mga magkasintahang nagbubulungan sa fries. Mga ordinaryong tao, sa wakas ay nabubuhay ng may dangal. Tumunog ang cellphone ni Carlos. Mensahe mula kay Jennifer, Carlos School Report.
My hero is Carlos Soriano because he showed that businesses can care about people, not just money. When I grow up, I want to make the world better like he did. No pressure or anything. Napangiti si Carlos habang isinuksok ang telepono sa bulsa. Tumingin siya sa paligid, sa mga booth, sa ilaw, sa mga ngiti ng mga taong sa wakas ay napansin. Pumunta siya rito para matutong magpatakbo ng negosyo. Pero ang natutunan niya ay kung paano mamuno gamit ang puso at iyon ang totoong pagkakaiba, wakas.